FM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elma. 23 years old, nakatira sa Tondo, Manila. Maaga akong nagkaroon ng sariling pamilya mga idol. 2 na yung anak ko at maliliit pa sila. Sa totoo lang, gusto ko pang makatapos ng pag-aaral. Pero mukhang imposible nang mangyari yun mga idol eh. Hindi ko rin kasi maaasahan ang asawa kong walang ibang ginawa kundi magbisyo at magsugal. Hindi ko na alam kung may patutunguhan pa ba ang buhay ko na kasama siya. Pero ngayon, wala akong ibang magagawa eh. Kundi ang tiisin ang pag-uugali ng asawa ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Elma. And I thank you. Ay! Elma! Elma! Greg, ano ba? Timpla mo ako ng kape. Ba't Lasing yung na kala lasing ako. umuwi? Ano ba pakialam mo? Inuutusan ka niya magtimpla ng kape. Ano ba? Tingnan mo kung anong oras na ng umaga. Umuwi ka, lasing na lasing ka pa. Saan ka ba galing? Aba, pinagtataasan mo na ako ng boses, ha? Eh, wala nga kaming makain dito ng mga bata, oh. Wala na nga rin silang pandede. Eh, asan yung binigay ko sa'yo? Yung sweldo ko sa pag-construction, di ba binigyan kita ng 2,000? Oh, asan na? 2,000, eh pinambili pa ng bigas, pinambayad pa ng utang, bumili pa ng diaper. Oh, ano pang Halika nga dito! Aray! Yan pa talagang inuuna mo? Eh, ako ang asawa mo, ha? Hindi mo ako inaasikaso? Aray, bitawan mo yung buhok ko. Ano? Ayaw mo ba makasama, ha? Ayaw mo na ba dito sa bahay? Eh, wala nga kasi kaming makain eh. Wala na kaming pera. Puro ka walang makain! Aray ko! Kung sawang-sawa ka na dito sa bahay, sawang-sawa ka na makisama sa akin, umuwi ka doon sa pamilya mo. Umuwi ka doon sa magulang mo. Bitawan mo na, sasaktan Ha? ako. Ano? Gusto mo ba? Aray! Gusto mo? Hindi! Ano pala eh? Susunod ka rin naman pala sa akin eh. O, pues. Ala, sige. Pagtimpula mo ko ng kape. Buka na! Ano, pag-isipan mo mabuti, Elma. Ano ka Kasi ba naman? itong offer ko, Oh, yayaman ka dito. ayoko naman ng mga ganyan. Nakakatakot. Ay, nako, marami na rin akong na-recruit. Natatakot sa una. Wala ka naman gagawin eh. Baka mamaya masungkit mo pa isang afam. Ang gagawin mo lang, magpipicture ka lang. Picturean mo lang yung katawan mo. Yung kaseksihan mo. Tapos ipapadala natin sa mga parokyano ko. Naku, hindi ba delikado yan? Nakakatakot yung ganyan ha. Baka mamaya mahuli ka pa. No. Sabihin, bugaw ka. Huwag mo lang isipin yun. Ano ba man mas nakakatakot? Yung kumakalam na sikmura? O ito na may pinagkakataan ka. Marami na ako napayaman. At saka, syempre, sa una pa lang, picture-picture lang. Tapos, kapag medyo komportable ka na, pwede ka nang mag-video ng katawan mo. Yung sexy mong katawan. Naku, pagpipiestahan ka ng mga afam, believe me. Magkano ba kitaan dyan kung sakali? Yung huli kong na-recruit, nakabili ng kotse. Nakapagpatayo ng bahay sa kanilang probinsya. Talaga? So, kailangan ko pa bang Ganun sabihin kalaki? sa'yo? Oo! Laki Well. Pag-isipan mo na lang, aalis na ako. Eh teka, Ah. low quality lang tong cellphone ko eh.
Ako ang bahala. Bibigyan kita ng mga magagandang cellphone. Oh, talaga? Kasama yun? Kasama yon. Eh, ano yun, babayaran ko yung cellphone? No. Oh? Sa'yo na yun. Oh? Oh, well, medyo busy pa ako. Kung kailangan ko na maghanap pa ng iba. Lagay mo yung number mo sa cellphone na to. Tatawagan kita. Oh, sige. Sinubukan ko ang alok ng kaibigan ko, mga idol. Sa una, ilang na ilang ako. Pero nakakakuha na rin ako ng mga magagandang litrato. Minsan nakakapag-upload na rin ako ng mga maiikling video. At kalaunan, nagkakaroon na rin ako ng pagkakataon na kumita ng malaking pera online, mga idol. Ginagawa ko lahat ng to kapag wala si Greg sa bahay. Pero ang hindi ko alam, nakikita na pala ako ng panganay ko. At nalaman na din ni Greg ang sikretong trabaho ko, mga idol. Sinabi ko na. Nagasabi ko na nga ba eh. Totoo ang sinabi ng panganay natin na talagang binibenta mo yung katawan sa mga Amerikano! Napakabuhisit ka talagang babae ka. Ha? Bakit naisipan mo to? Bakit naisipan mo mulukuhin ako, ha? Sandali lang, magpapaliwanag ako. Papaliwanag? Ano to? Kitang-kita ko, ha? Ayan, oh! Ha? Amin na yan! Binibenta mo yung katawan mo Amin na yan! sa mga foreigner, ha? Amin na yan! Hindi! Akin yung cellphone mo. Babasagin ko tong cellphone mo! Yan, ha? Alam mo, ha? Akala ko pa naman, ang linis-linis mong babae ka. Yan pala, pakakak ka! Pakakak! Ha, binibenta mo yung sarili mo at ang laman mo, ha? Halika nga dito. Ito yung nababagay sa'yo, eh. Ito yung nababagay sa'yo. Dito ka sa plato mo. Mahulog ka! Ito nababagay sa'yo. Tatali kita dito sa kwarto na to at ikukulong kita. Hindi kita papakainin hanggang sa mamatas ka. Ha? Parang awa mo na. Please naman, Greg. Bakit? Naawa ka ba sa akin, ha? Naawa ka ba sa akin? Ha? Sa susunod na gagawin mo pa rin ako. Ito lang masasabi ko sa'yo. Mabubulo ka dito sa kwarto na to. Naiintindihan mo? Ginawa na. Akin yung kamay mo. Akin yung kamay mo. Para hindi ka na makalabas. Dito ko lang Greg, talaga sa tama kwarto na to. na. Aray ko. Anong tama na? Huwag kang lalabas dito. Tandaan mo, mabubulok ka dito sa kwarto na to! Yung mga anak ko! Yung mga anak ko! Wala kang pakialam sa mga anak ko. Bibigay ko muna siya sa tita nila. Doon ko muna sila pag mamamalagi. Ha? Dito ko lang sa kwarto na to. Dito ko lang sa kwarto mabubulok. Greg! Dali lang. Tagal na mabuksan na pe. Tao po! Iba to aga-aga eh. Ninigas puro ng utang to. Anong Greg, anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? asan ba si Elma? Hindi namin makontak. Asan ba ang anak ko? Nasa palengke. Nasa palengke po siya ngayon. Namalengke eh. Namalengke. Hantay na namin dito. Ay, di na po. Hindi po kailangan ng tayo eh. Matagal pa po yun eh. Anong matagal? Greg,
mahaba ang binyahe namin ha. Galing pa kami ng probinsya. Mano bala, pasukin mo kami sa bahay na ito. Ang tagal-tagal mo magbukas ng pinto, oh. Inabot na kami ng 30 minutos kakahintay dito sa labas. Pagkakaalam ko nga na malengke, wala mo iaabutan dito. Pero tingnan ko, baka natutulog pa. Dumating ako dito, wala pa eh. Papasukin Ay, nako. mo kami. Ano ba talaga? Ha? Papasukin mo kami dyan sa bahay. Teka lang po. Huwag Diyos po ko. na kayo pumasok. Tumabi ka. Aray! Elma! O sige, mamaya. Diyan lang ho kayo, ha? Puntahan ko lang. Tingnan ko lang kung nasa palengke na ba o natutulog pa. Diyan lang ho kayo. Diyos ko. Ay, nako. Elma! Tao! Greg, Langya ka. Dito ko pa talaga dumubi. Paaw na ng kwarto. Hoy, Elma. Ba't nandito mga magulang mo, ha? nandyan sila nanay, tatay. Halika na. Ay, Ubusan kita ng tubig. Para malinis ka. Harapin mo sila dun. Ito pa. Magbihis ka. Bilisan mo. Baka pumunta pa dito. Huwag kang maingay. Greg, Asan na ba yan? Ano bang nangyayari dyan? Huwag kang maingay. nay! Hoy! Elma! Elma! Ano ko? Ano ginawa mo sa anak ko? Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Aray! Walang ginagawa sa anak niyo! Hayop ka! Demonyo ka! Diyos ko, Elma! Ako, ipapakulong kita! Ipapakulong kita! Ha? Anong ginawa mo sa anak ko sa Elma, ha? Ako, wala po kasalanan eh. Nabaliw po yung anak ninyo. Elma! Anong nabaliw? Wala kang karapatan. Nasaktan ang anak ko. At saka ganyan pa ang ginawa mo. Sa una pa lang wala talaga ako. Tiwala sa'yo, lalaki ka! Wala po kinalaman dyan. Ayok ka! Aray! Ako! Tumawag ka ng pulis! Pulis! Pablo! Bahala na kayo dyan! ng pulis! Bahala na kayo dyan! Diyos ko, Ayok ka Elma! talaga! Makukulong ka! Abuli mo siya! Ay! Mga idol, akala ko katapusan ko na. Siguro nga, kung hindi ako nakita ng mga magulang ko nung araw na yon, ilang araw na lang yung itatagal ko at malalagutan na rin ako ng hininga. Matagal din bago bumalik yung lakas ko, mga idol. At laking pasasalamat ko dahil nandyan ang mga magulang ko para alagaan ako at kupkupin ang mga anak ko, mga idol. Sa ngayon, nasa kulungan na si Greg sa patong-patong na kaso. Sa totoo lang, gusto ko na siyang mabulok doon, mga idol eh. Dahil sa pagkakataon na to, gustong-gusto ko nang magsimula ng panibagong buhay na malayo sa kanya. At nabalitaan ko na din pala na nakulong na rin ang recruiter ko na si Esmeralda, mga idol. Nang dahil sa kanya, nasira yung buhay ko eh. At pasalamat na lang ako dahil ngayon, malayo na ako sa gulo. Ayan, ang dami naming customer ngayon. Kakatuwa naman. Oh, mahal. Ay! Oh, mahal! Magmerienda ka muna. Kanina ka pa busy-busy dito sa shop eh. Maraming salamat. O, ikaw ba? Kumain ka na? Sabay na tayo. Bumili ako ng siopaw para sa yung paborito mo. Tsaka yung tsokolate. Tamang-tama, partner. Salamat. Kita-kita ha. Talagang
Dami yung customer natin ngayon ah. Eh, syempre naman, napakagaling naman ng asawa ko eh. Kung di dahil sa'yo, talagang hindi natin mabubuo tong pangarap mo na auto shop, diba? Alam mo, buwat nang dumating ka sa buhay ko, talagang guminhawa yung buhay ko tsaka naging magaan. Sabi ko nga bargay ko yung lucky charm ko, Elma. Nako, ako nga dapat magpasalamat sa'yo eh. Imaginein mo, sa dami ng nangyari sa buhay ko, tinanggap mo pa rin ako, pati yung 2 kong anak. Papasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko, Elma. Huwag kang maglala. Mamahalin kita. At mamahalin ko rin yung 2 mong anak bilang pamilya. Salamat talaga, boy, ha? Binigyan mo ko ng panibagong pagkakataon. Kaya huwag ka mag-alala, hindi ko sasayangin yun. Mamahalin kita ng sobra-sobra. Mahal na mahal din kita, Elma. Kain na tayo. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Talagang, sabi nga natin kanina, meron talagang lalaki o babae na para sa'yo. At least, di ba, Daddy Dong, ang Oo. ganda talaga ng kwento ni Elma dahil may happy ending pa rin. Oo, no? Kahit sobrang masalimuot Masalimuot. yung nangyari sa buhay mo, at the end of that tunnel, there's a light. There's a light. Yeah. Totoo yan. Maraming mga relate niyan dahil may mga kaibigan tayo, mga idol tayo na talagang may pinagdaanan sila. Tapos hanggang sa may nakilala sila na yun pala yung bubuo ng buhay nila. Correct. Diba? At saka, tandaan nyo again, mga idol, kung pinagbubuhatan na talaga kayo ng kamay na matinding-matindi, iwanan nyo na yung tao. Oo, wag na kayo magdalawang isip. Yes, kasi tignan mo, binisita ka pa rin pala ng mga magulang mo. Ikaw lang Mm-mm. pala yung lumalayo sa kanila. Mm-mm. Baka ikaw lang talaga din yung hinihintay ng mga magulang mo. Huwag mo nang ipagsiksikan yung sarili mo sa tao na sinasaktan ka lang at parang tinatrato ko na basura. Correct. Pinakita din sa IFM Diba? Live Drama yun, no? Talagang walang magulang na makakatiis sa anak. Yes. Diba? Alam mo, so, iba talaga yung superpower ng magulang. Oo. Siguro nakukutuban na nila na hindi okay si Elma. Saktong-sakto at that time, nabunyag tuloy yung ginagawa ni Greg. Yan, totoo yan. At syempre naman, sana good luck sa relasyon ninyong dalawa at kay sa kanyang panibagong mapapangasawa, di ba? Yes, Talagang diba? swerte. Sana tuloy-tuloy and good luck. Mag-prosper yung pagsasama niyo yung dalawa. Tama. Lumago pa yung negosyo ninyo at mahalin niyo yung pamilya na bubuoy. Yes, swerte Diba? ni Elma. After all the hardships, tignan mo ngayon, buhay donya na siya. Totoo Kasama yan. ang partner niya. Ayan. Diba? Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit?